The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay. At gaya nga po nang nabanggit natin kanina, ang pag-usapan po natin sa ating last segment ay ang tungkol po sa ating pong barangay agenda at pati na rin po ang proseso ng pag-preside po ng isang sesyon. Of course, si Kap po ang makakapagbigay po ng linaw sa atin sa proseso po na to. Lalong-lalo na, ito po yung ating laging ginagawa sa ating mga kabaranggayan. Mga kabarangay, babasahin ko lamang po. Of course, maaaring may mga pagkakaiba po kung paano po ninyo dinadaos ang inyo pong sesyon sa barangay. Pero in general, ito po yung format ng ating pong barangay sessions. Unang-una po, mga kabarangay, of course, yung pong ating national anthem and prayer and yung opening of session po or yung call to order ng ating pong presiding officer. And then, ang kasunod po ang ating pong roll call or business of the day by the barangay sec. Magkakaroon din po tayo ng distribution of minutes of the last session and approval by council. Ito po ay kay barangay sec and council, of course. At dun po sa ating pong agenda, ang ating pong madalas na pinag-uusapan ay ang Kapitan's Report, committee reports ng ating pong mga chairman, and of course, yung pong first, second, or third reading po ng ating mga ordinance and resolution. Privilege or po, if any, and other matters. At ang panghuli po ay ang adjournment. Alam mo, SK Mai, bukod sa lalo kang gumaganda, ba't matawag itong mga pinag-uusapan natin, usually ginagawa na yan ng ating council. Kaya lang hindi lang nila alam na yung pala yung opening of session, yung pala yung roll call, yung pala yung distribution of agenda, yung pala yung votation. Kumbaga parang hindi lamang po formalize talaga ka. Yes. Kaya hindi naman natin kailangan maging formal. Ito ay isang guide lamang. Isang guide lang ho to para, sa mga kabaguhan. Pero ginagawa na talaga to sa bawat barangay. And I'm sure yung iba dyan mas malalim pa nga eh. No? Especially kung Kapitan, tanong natin, yung Kapitan's Report, tsaka yung report ng mga committee chairman ng bawat committee. Yan. Yes. Ako ba yun? Apo. Okay. Yung mga iba, tama si Kags Butch sa si SK Mai. Minsan may iba, may lalim, yung iba naman, parang napaka-informal, tapos nag-uusap-usap lang. Yung iba, may gavel and block, pak-pak, ano na yun, tapos call to session, ganyan-ganyan. Sa iba naman, okay, pagkatapos ng prayer, tapos lupang hinirang, then eto na. Magsimula ng session, o si secretary ang magbabasa kung ano yung nangyari nung nakaraan, babasahin niya yung minutes of the meeting nung nakaraan, ano na pagkasunduan nung nakaraan. Yan yung mga bagay na minsan yun ang umpise sa iba. At minsan naman, depende sa urgency ng meeting o ng session. Minsan man direct sa kailangan natin ganito, nagbabaha sa ganito, may dapat linisin sa ganito, etc. etc. So, depende rin dun sa urgency ng session. Basta ang importante, Kags Butch, SK Mai sa Kags Marie, nagse-session. Importante. Kasi yan ang pinaka-importante. Doon kinukuha at doon nakikita yung basis ng honorarium na tinatanggap natin. Even the leave credits, Kap, tama po. Yes, leave credits din. Basta kailangan merong session tayo. So, doon mahalaga. Oops! Pandora's box yan. May mga ibang kapitan, hindi nagse-session. Bakit gano'n? Nakakasweldo. That's another topic that we will go to. Pero, doon muna tayo doon sa topic ngayon. Yung agenda, minsan nagre-report po ako or minsan yung mga kagawad, nagre-report, depende po kung ano yung pinasa namin o ipinasa ko sa kanila as presiding officer na may action ba sa kanila, yung ganon.
So, pero ang mas magaling dahil naging konsihal ay si Kags Marie. Ayan na Naging naman. konsihal ng bayan yan. Okay mga kabarangay, alam niyo po lahat ng binanggit ni SK Mai, ni Kags Butch at ni Cap, yun naman po talaga ang bumubuo sa isang sesyon. Yes. Ngayon kasi, tama din naman po sila na talagang merong formal, meron din namang informal. But the very important thing is, dapat po ay nagkakaroon tayo ng pagpupulong o ng regular session kung tawagin po natin. Kasi nga, yan nga yung mga nagiging basis po natin. At the same time, ina-attach kasi yan eh. Yes. Pagka-report po natin sa COA. So ngayon po, ito po kasing session na to, lagi po natin tatandaan na dapat po, this is incorrelated doon po sa ating nakapaloob sa tinatawag po nating IRR. Yes. Yung internal rules and regulations na ginawa po ninyo before kayo mag-come up ng ganitong schedule. Nakalagay po yan doon. Even your committees, doon din po yan nakalagay. At balikan niyo po yung iba po naming mga videos. Nandun po kung paano po at ano po ba yung mga nakapaloob doon sa IRR na sinasabi ko po ngayon. Napag-aralan na po natin yan. Kasama ko si Kags Butch that time. At ito pong mga order of session na ginagawa po. Just make sure na before you have the regular session, ay meron po tayong agenda. Yeah. Kasi importante po yun, kasi doon po magkakaroon ng order of business na kung saan ano ba yung una nating pag-uusapan, ano yung susunod. At kung wala naman po, syempre may tinatawag po tayo na other matters. In my own experience sa aming pong barangay, usually po, ang aming pong other matters para po ma-share natin sa ating mga kabarangay ay para mapagbigyan din po ng pagkakataon yung ating mga council members like yung mga barangay kagawad at SK chairperson na maglahad po ng kanilang mga reports na ginagawa sa kanilang mga committee. At the same time po, ito yung mga projects and plans na gusto nila na gawin on their own specific time. Usually po, ang ginagawa po sa amin is umiikot po yan sa bawat isa. At ang bawat isa po ay may pagkakataon na makapagsalita. And then afterwards po, yung aming pong punong barangay po, ang nagbibigay naman po ng kanyang report. Kung ano po yung nangyari for the past 2 weeks na wala pa po kaming session. And yung binabanggit po kanina ni Cap Dondon na mga urgent matters, yan po yung tinatawag natin na special session. Pero when you call a special session, dapat po you have already informed the council at least 24 hours Yes. before ka mag-set ng special session. That's the formal way. Pero may mga pagkakataon po talaga na mga informal na bigla-bigla na lang nagpapatawag si Kapitan. At minsan, yun din yung nagkakaroon ng problema dahil hindi man lang ako sinabihan agad, hindi man lang nagsabi agad. But then again, it depends on the urgency of the matter na naka-agenda po sa araw na iyon. And when it comes to special session, kung ano po ang agenda na inilagay nyo sa special session, ay yun lamang po ang dapat na pinag-uusapan. Dahil yun po yun aking karanasan na usually talaga pag special session, it's very specific. Kung ano lamang po ang nakapaloob. But then again, pwede pong sa mga barangays ninyo ay baka magulat na lang ako at mag-comment kayo na, bakit po sa amin halos lahat na pinag-usapan, special session lang naman. Again, it depends on the practice na ginagawa po ninyo, but in the formal way, special session po talaga is very specific on the specific agenda po na nakalagay sa araw po na iyon. Ayan po, maraming salamat po, Kags Marie. Very informative nga po talagang dinetalyo po ni Kags Marie yung po mga nagaganap sa isang barangay session. May mga paalala pa po ba kayo, Kags Butch? Ay, nahiya naman. Kaya sabihin niya si Cap. Wala. Wala na po. But I believe na... I do believe. Peace on earth and goodwill to all men. Kay Cap pa rin tayo. Yes, pero alam niyo nakakatuwa po kasi nag-e-evolve na ang mga barangays na kung saan ito nga pong programa natin na sa barangay tayo is an eye-opener. Yeah. In which ito po yung lugar at tama sigurong programa na pwede nyong pakinggan, panoorin at bigyan ng oras dahil nandito po kami para po magbigay ng mga
kaalaman na makakadagdag po sa inyo at hindi naman para magmagaling dahil pare-pareho po tayong natututo sa bawat isa. Napakahalaga po ng bawat boses ng bawat isa, especially yung mga comments po ninyo. Lahat po yan binabasa po namin. And from your creative minds, kami po ay natututo din. Na kung saan kahit kami dito ay nagre-research din. At the same time, yung experience po talaga namin is gustong-gusto po namin i-share sa bawat isa. Higit sa lahat po sa mga gusto pang mas maging aktibo pagdating po sa pagpapaganda ng kanilang komunidad. Kaya po, huwag niyo pa rin kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Sa ngayon po, ang pangalan nito ay Pambansang Kagawad. At the same time, ang atin pong GNN YouTube channel. At Golden Nation at Network. Golden Nation Network. Please do subscribe dahil marami po kayong matututunan pa dito po sa ating programa. And of course, ang ating pong Facebook page, Kags Marie, dahil dyan po natin nakikita yung mga mensahe po nila at mga komento kung ano po mga next po na gusto po ninyong pag-usapan din sa ating pong programa. Ayan po mga kabarangay, maraming salamat po sa inyo pong pagtutok na naman sa isa na naman pong araw na makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Sa ngalan po ni Kags Butch Serrano, ni Kags Marie Formentera Ferrer at ng ating kapitan Don Francisco, ako po muli ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Ito lang, sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.